Mga bata, may tanong ako. Naranasan niyo na bang masiraan ng gamit sa bahay? Halimbawa, naputol na lapis, nabiyak na upuan, natanggal na bahagi ng laruan. Ano ginagawa niyo kapag nasira? Inaayos ba? O tinatapon agad? Kasi kung tinatapon niyo agad, nako, umiiyak ang kalikasan. Alam nyo ba na maraming bagay na akala natin sira na? Pwede pa pala ayusin? At ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano maging repair expert ng kahoy. Parang mini karpintero, pero mas cute. Nice! Hello Grade 5 learners! Welcome sa ating EPP lesson. Ang aralin natin ngayon ay hindi lang basta skill, life skill ito. Ibig sabihin, magagamit ninyo ito hindi lang sa school, kundi habang buhay. Yes! Sa lesson na ito matututuhan ninyo, paano ayusin ang kahoy na may sira, ano ang tamang tools, paano maging responsable sa gamit. At bonus, matututo kayong magtipid ng pera. Kasi aminin, mahal bumili ng bago. So kung ready ka ng maging repair hero, sabihin mo, ready na ako! Let's go! Bago tayo mag-start, balikan muna natin ang napag-aralan natin dati. Alam nyo, parang games ang learning, may levels. Hindi pwedeng level 5 agad kung di pa tapos ang level 1. So tanong, bakit mahalagang alagaan ang kasangkapan? Correct? Para tumagal sila. Imagine kung di mo aalagaan tools mo. Baka magreklamo sila, martilyo. Teacher, ayoko na. Lagi niya akong binabagsak. Ready na ba utak ninyo? Warm up muna tayo. Maglalaro tayo ng Tool Quiz B Challenge. Hindi ito basta quiz ha. Ito ay test kung future repair master ka ba o future taga-abot lang ng tools. Hulaan ninyo kung anong kasangkapan ang kailangan sa bawat sitwasyon. One, may biyak ang kahoy. Ano gagamitin? Ang tamang sagot ay masilya at liha. 2. Natanggal ang bahagi ng kahoy. Ano kailangan? Tama, wood glue. 3. Maluwag ang pako. Ano gagamitin? Tumpak. Martilyo. 4. Magaspang ang ibabaw ng kahoy. Ano kailangan? Yes, tama ka na naman. Papel de liha o sandpaper. 5. Hindi dumikit ng maayos ang idinikit na kahoy. Ano dapat gamitin habang pinapatuyo? Wood clamp o pabigat. Sa bawat bagong aralin, may bagong salita tayong natututunan. At ang bagong salita ay parang bagong kakilala, kailangan mo siyang makilala para maging friends kayo. So meet our new words of the day. Our new words. Kusot, pinongkahoy na parang powder. Wood clamp, pang-ipit para di gumalaw. Repeat after me. Kusot, wood clamp. Mas mahirap pabigkasin ang wood clamp kaysa sa crush mong di ka pinapansin. Ngayon, punta na tayo sa pinaka-exciting part, ang actual repair steps. Pero bago tayo mag-repair, tandaan ninyo ito, hindi pwedeng basta dikit lang ng dikit.
Hindi ito arts and crafts. Sa repair work, kailangan obserbasyon, tamang desisyon, tamang gamit. Parang doktor lang yan. Hindi pwedeng gamot agad nang walang check-up. Unahin natin ang pinaka-common na sira, biyak sa kahoy. Ito yung parang crack sa cellphone screen, pero mas madaling ayusin. Ang biyak ay nangyayari kapag nabagsak ang kahoy, natuyo ito o naipit, pero good news, kaya itong ayusin. Paano ayusin ang biyak na kahoy? Steps. Una, ihanda ang gamit. 2, linisin ang biyak. 3, lagyan ng masilya. 4, budburan ng kusot. 5, patuyuin. 6, at lihahin. Reminder, huwag madaliin patuyuin. Hindi ito buhok na pwedeng bloweran. Patience equals smooth finish. Kapag may natanggal na bahagi, una, linisin. 2, lagyan ng glue. 3, idikit. 4, punasan ang sobra. 5, lagyan ng clamp. Important tip, hindi porke maraming glue ay katumbas ng mas matibay. Ngayon na marunong na kayo ng techniques, panahon na para maging real repairers. Hindi tunay ang learning kung panonood lang. Mas natututo tayo kapag ginagawa natin. Kaya may challenge ako sa inyo. Try this activity. Maghanap ng sirang kahoy sa bahay. Tanungin, ano ang sira? Ano ang gagamitin? Anong hakbang? Pero huwag niyo sisirain muna para lang may ma-repair ah. Mama, ba't mo sinira upuan? Ikaw, project po! No! Bago matapos ang lesson, balikan natin ang pinaka-importanting idea. Sa dami ng steps na natutunan natin, may isang golden rule na hindi ninyo dapat makalimutan. Hindi lahat ng sira pareho. At dahil di pareho ang sira, di rin pareho ang solusyon. Parang sakit lang yan. Hindi pwedeng gamot sa ubo. Gagamitin sa sakit ng tiyan. Pinakamahalagang lesson. Ang paraan ng pagkumpuni ay depende sa sira. Ang gamit ay depende rin sa sira. So tandaan, observe muna bago repair. Hindi pwedeng repair agad. Parang exam yan. Bawal sagot agad, basa muna ng tanong. Handa na ba kayo sa final challenge? Ito na ang moment of truth. Malalaman natin kung kayo ba ay bronze, beginner, silver, skilled, gold, repair master. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. 1. Unang hakbang ang paghahanda ng gamit. 2. Glue ang ginagamit para punan ang biyak sa kahoy. 3. Kailangang linisin muna ang bahagi bago ayusin. 4. Maaaring gumamit ng masilya sa biyak ng kahoy. 5. Dapat patuyuin muna bago lihain ang masilya. 6. Hindi mahalaga ang pagpili ng tamang kasangkapan. 7. Pwedeng gumamit ng wood clamp habang pinapatuyo ang dinikit. 8. Mas mainam na maraming glue agad ang ilagay. 9. Ang paraan ng pagkukumpuni ay depende sa uri ng sira. 10. Dapat punasan ang sobrang glue pagkatapos magdikit. Wow! Ang dami nating natutunan today. Ngayon alam na ninyo na hindi lahat ng sira ay itinatapon. Marami ang pwedeng ayusin. At tandaan ninyo, ang batang marunong mag-repair matipid, responsable at maabilidad. Future engineer vibes na yan. Kung may natutunan ka kahit konti, please don't forget to like, subscribe, share. Kasi ang support ninyo, parang wood glue, pinagdudugtong ang learning community natin. See you next lesson, Future Repair Masters.